So guys, dito tayo. Then, part 2 ng ating OOP is routine, connection, extend. Extend kung paano paano nakukuha ng ibang klase si connection ng database. So, paano nga ba? So, mag-create po tayo ng routine. So, ito na, create tayo ng routine. Punta mo tayo sa PHP My Admin. PHP My Admin. Yan. So, makikita nyo, nandito tayo sa localhost. And then, punta po tayo sa routine. Create new routine. And insert std, which is mag-insert tayo ng data. Yan. 5 parameter siya. Kasi, ang parameter niya dito is 6. ID, first name, last name, middle name, course status. So, 6. So, 5 lang kukunin natin kasi hindi nakasama yung ID. Kasi ang ID is naka-auto increment na. So, kapag nagdagdag ka ng nagdagdag, kusa niya ng lalagyan ng ID. So, ayan. Ito po siya. So, punta tayo sa SQL niya. Then, kuha tayo ng insert. Wait lang. Mag-define muna tayo ng ano sa kanya. Mag-hold ng fields. So, ang una natin is yung F-name, last name. Copy na natin to. Yung insert. Para di tayo malito. Yan. Insert. Add parameter. So, tatanggalin lang natin tong ID. Yan. Tinanggal ko yung ID. So, F-name is for first name. Kailangan hindi sila parehas. Dapat magkaiba sila. Last name for L name. Middle name for M name. And then, course is for Tagalog. Course. Yung gusto nyo. Course 1. Status is for stats. Barcar. Puro barcar lang natin sila. Yan. Kasi hindi naman kasali si ID. Papansin lang siya. Yan. 255 255 255 255. Nasiset siya as unique. So, di-delete po natin lahat ng values. Yan. Delete po natin yan sila. Oh! I drop the column. Mabad. Okay, routine. Na-X ko lahat. Sorry. Yan, barker natin sila lahat. And then yung i-delete si ID. Yan. I-delete lang natin sa values. Yan, backspace. Lahat ng value. Papalitan kasi natin siya. So, ayan, nandito na tayo. So, si F-name for F-name. Si first name is for F-name kasi ayun yung ginawa natin sa routine name. Ito siya. Next is si last name. Laki siya natin para dito. Tawakan natin sila. Yan. Next is si last name. L name, M name, course, status, stats. Yan. Tapos semicolon. Yan sila guys. First name for F name, last name for L name, middle name for M name, course is for course, status is for stats. Okay, go. Yan. And then execute. So mag-i-insert tayo ng pangalan siya. Insert natin si Lebron. Si James pala. Ang affiliate na is James. Ang middle name niya is hindi namin natin siya kilala, so mag-example na lang tayo na Guam.
Course niya Lakers. Kunwari, yan. Active. Yan. Go. And then, makikita natin yung pang routine na call. Yan, ito yan siya. So, mamaya itatawagin natin yan siya. So, copy. Tingnan muna natin kung na-insert ba yun siya. Localhost, table. Pumasok ba siya? Oh, pumasok si Lebron. Yan. Okay na. So, punta tayo sa ano natin, Visual Studio Code. Ayan, nandito na tayo. Yeah. Okay, nagana na siya. So, sa classes, nag-create tayo ng new file na model class.php. Ito na yung papaliwanag natin, guys. Small letter sila. Yan. Okay, ito na yung class model. Dapat po malaki yung isang M kasi maliit lang pinangalan mo sa classes sa file. Extends db example. Yan. Dito tayo sa loob niya ng example. Ibig sabihin, si model na class at si db example ay magkahalo na. Pwede na sila magtawagan. Tatawagin na nilang isang. So, ano yung klaseng matatawag kay example? Ito lahat. Sabihin, makakapasok tayo kapag naka-extend siya kay DB connection siya. Yan. Okay. So, ang i-rate natin is public function tayo. Ibig sabihin, public is pwede siyang matawag ng ang pangalan natin na insert student. Yan. So, magbabind parameter tayo dito, guys, ng ano ba ipapasok natin? Si first name, last name, middle name, course, then C status. Yan. Then SQL na mag-hold sa routine natin, which is yung kanina, papakita natin siya. Wait, medyo nagde-debug siya. Ayan. Ito si call insert std. So, papasok na tayo doon. Babalik tayo sa model class. Ayan. Rotation. And then, copy paste. Paste na natin. Semicolon. Ilalabas natin. And then, gawin lang po natin to 5 question mark. Ayan. Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. Ayan. And then, a statement na mag-hold or magko-connect, magpapasok sa kanya sa database. So, sino? Si this connect. So, paano natin siya nakuha? System define na dinefine ng user. Diba? Dito, ito siya. Yan. Yan. Yung ito po is user and system define. So, makakapasok tayo sa database. Oh, maipapasok natin to itong mga bind parameters sa database. Yan. Refer guys, kasi may bind parameter tayo. Pero pag wala naman,
query ang gagamitin. So gagamitin. Ang ipiprepare natin si SQL kasi nasa kanya yung utos, yung routine na magpapasok dito. So ayan, semicolon, and then i-execute natin si stmt execute. So yan, i-array mo lang siya, then i-copy mo siya kasi ito yung yan, ma-execute mo. Yan, lahat sila. Ayan na, meron ka ng insert std. So abangan yung part 3 para sa paggawa ng class and index, mga folder directory niya.